Hindi makapaniwala si Charlene habang tinititigan niya ang test strip. Baka kasi hallucination lang iyon, bunga ng matinding pagnanais niyang makita ang paglabas ng 2 guhit. Hindi siya nakontento. Binuksan niya ang isa pang pakete ng test kit. Talagang 2 ang binili niya. Paniguro kung sakaling magkamali siya. Ilang tensyonadong minuto ang lumipas. Kapag kuha ni isang malaki na tili ang kumawala mula sa kanya. Ilang araw nang mabigat ang pakiramdam niya. Hindi rin dumarating ang period niya sa petsyang inaasahan niya. Hindi niya binanggit kay Martin na delayed siya. Ayaw na niyang paasahin ito dahil katulad niya, alam niyang sawang-sawa na ito na ma-disappoint. Pero kanina ay hindi na siya nakatiis. Alam niya na kahit magpositibo ang resulta ng home pregnancy test kit, ay kakailanganin pa rin niyang magpa-test uli sa doktor nila. Pero mas gusto niyang malaman sa bahay pa lang kung pumalya ba uli sila kaysa iyong doon pa nila iyon matutuklasan sa klinika. Kaya bumili siya ng pregnancy test kit. At ng mga sandaling iyon ay hindi halos niya mapaniwalaan ang resulta. They had taken the next step. Nagpasya sila ni Martin na gumamit ng sperm donor. It was a difficult decision to make, but in the end, they decided it was worth a try. Sa ganoon, kahit paano ay mayroon na sa kanila ang kadugo na magiging anak nila. Hindi rin siya mawawalan ng tsansang maranasan kung paano magbuntis at magluwal ng sanggol. May ibinigay sa kanilang listahan ng mga donors na pwede nilang pagpilian. Di umano ay na-screen ng mabuti iyon para maging malapit-lapit kay Martin ang itsura ng mga donors na pagpipilian nila. They were assured that those candidates are healthy and of sound mind. Isang donor ang paulit-ulit na binabalikan ni Martin ang profile. Maganda ang background nito at ayon sa medical history nito ay walang deadly na sakit sa pamilya nito na maaari nitong ipasa sa magiging anak nito. Ilan pang mga donors ang pinagpipilian nila pero sa dakong huli ay sinabi ni Martin na ang gusto nito ay iyong may profile na binabalik-balikan nito. Binasa rin niya iyon ng ilang beses ang profile nun. Kung ganoon na wala naman siyang mapipisil sa ibang mga kandidato, ay umayon na lang siya sa kagustuhan ng asawa niya. 2 attempts ang kinailangan nila para masigurong magbubuntis siya. And she could hardly wait to share the good news with her husband. Sa wakas ay may masayang balita na siyang maihahayag dito. Nasa ibaba si Martin. Kausap nito si Chito na kani-kanina lang dumating. Malamang na mamaya pa aalis ang kaibigan nito. Hindi na yata niya mahihintay na umalis si Chito. Nagmamadaling lumabas siya ng banyo. Kulang na lang itakbuhin niya ang hagdan sa pagmamadali niyang makababa. Naalala lang niya na may precious cargo na siya ngayon kaya kailangan niyang maging maingat sa pagkilos. Martin! Kumatok siya sa pinto ng den kung saan naroon ang 2. Naudlot ang pag-uusap ng mga ito. Is something wrong? Tanong agad ng asawa niya. Umakma itong lalapit sa kanya. Ngumiti siya. Nothing's wrong. In fact, everything is so right. Hindi na siya nakatiis. Sinugod niya ito ng yakap. Ano nangyari? Halatang naguguluhan tanong nito. Banayad siyang inilayo nito. Tell me. Magiging daddy ka na. Masayang bulalas niya. What? Namimilog ang mga matang sambit nito. Nag-pregnancy test ako. 2 beses. Positive ang resulta. Buntis ako, Martin. Buntis ako. Gusto niya magtatalon sa tuwa. Pero pinigilan niya ang sarili. Are you sure? Really? Kagaya niya, tila hirap si Martin sa paniwalaan na iyon. 2 beses nga ako nag-test, sabi niya. Oh my! Usal nito, kinarga siya nito at inikot-ikot. This is so great. I guess congratulations are in order. Nun lang nagsalita si Chito. Nun lang din niya naalala ang presensya nito. Ibinaba na siya ni Martin kapag kwan ay humarap ito sa kaibigan. Inabot nito ang kamay ng kaibigan na nakalahad dito at mahigpit itong niyakap. Thanks.
Thank you so much, my friend. May igting sa tinig na wika nito. Nagtaka siya sa ikinilos ng asawa niya. Masyado naman yatang maalab ang pasasalamat ng asawa niya kay Chito. It was a simple congratulations. Ipinaglagay na lang niya na masyado lang emosyonal si Martin dahil sa wakas magkakaroon na ng katuparan ang matagal na nilang pinapangarap. Chito felt as if giant hand were squeezing his throat as he gazed at his friend's wife. Gumawi sa tiyan nito ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala na sa loob niyo ni naroroon ang pinanimula ng supling na kalahati ng DNA ay nagmula sa kanya. Kung sana lang ay ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi na mangyayari kahit kailan ang gusto niya. Charlene could never be his and he could not be the father of the child she was carrying even if biologically it was his. Na kay Martin na ang kargalan na iyon. Sa pagdaan ng mga taon ay gusto niyang isipin na nagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon na nagtagumpay na siyang pigilan anuman ang nadarama niya para sa asawa ng kaibigan niya. He kept his distance. Naglagay siya ng makapal at mataas na pader sa pagitan nila at ni Charlene. He also stayed away from Martin as much as possible and he tried to find someone who could take Charlene's place in his art. Ilang babae na rin ang nagiging girlfriend niya. Dangan nga lang at hindi gaano nagtatagal ang relasyon niya sa mga iyon. Ngayon ay para namang dinudurog ang puso niya dahil sa tagpong nasasaksihan niya. Kitang-kita niya ang tuwa na mag-asawa. Si Martin ay parang maiiyak pa. Nang tumingin ito sa kanya ay nag-uumapaw sa pasasalamat ang mga mata nito. At silang dalawa lang, kakuntsaba ang pinsan nito ang nakakaalam nito. Charlene was inseminated with his sperm. Mas gusto ko sana na huwag nang ipaalam sa kanya na ikaw magiging donor, sabi ni Martin. I don't want her to feel uncomfy in your presence. Heck, I don't want to feel uncomfortable whenever you see. Sa issue na iyon ay tila pareho ang pananaw nila ng kaibigan niya. Kahit siya ay hindi niya nanaising ipaalam pa kay Charlene na siya ang ama ng batang dinadala nito. Baka hindi niya kayanin. Being a sperm donor was a far cry from having a sex with a woman, but for him, there was still something intimate about creating a baby together. Kung wala siyang pagtingin kay Charlene, ay baka hindi ganon ang magiging pakiramdam niya. But he knew and loved the woman whose egg was supposed to combine with one of his Wrigley's to make a baby. Nababahala siya na baka hindi niya magawang maging impersonal dito. Kaya inayunan na lang niya ang sinabi ni Martin na mas mabuti kung hindi na lang malaman ng asawa nito na siya ang ama ng bata. Sa pinsan nitong doktor sila medyo nagkakaroon ng problema. Natural na hindi ito sumang-ayon. Maaaring manganib ang reputasyon at ang lisensya nito bilang doktor kapag natuklasan ni Charlene ang gagawin nilang panlilinlang dito. But Martin argued that all his wife wanted was to have a baby. Handa na nga raw mag-ampon si Charlene kung iyon lang ang tanging paraan para mag-anak ito. Isa pa, anonymous naman ang mga sperm donor at nananatiling anonymous sa mga iyon kahit mabuo ang bata. Kaya ano man ang diferensya kung hindi nila ipapaalam kay Charlene kung sino magdodonate ng sperm na gagamitin nito. Tumagal ang debate. Kung hindi siguro ito kamag-anak ni Martin at hindi alam ang pinagdaraanan ng kanyang kaibigan, ay malabong pumayag ito sa nais nilang mangyari. It took a lot of convincing but in the end, Martin was able to persuade his cousin to go along with what he wanted. Front lang ang profile ng donor na ipinakita ni Martin sa asawa nito. Ang totoo ay siya ang taong iyon. Those are his credentials that were written in the profile. May mga iniba lang doon na mahalagang impormasyon na pwedeng pagkakakilanlan sa kanya. That file was needed for the clinic's purposes. Charlene should never find out about the donor's identity. There would probably be hell to pay if she did. Ngayon ay nakikita na niya ang pangunang bunga ng mga pangyayari at aminado siyang nahihirapan siya sa epekto niyon sa kanya. Nakikisalo naman siya sa kaligayahan ng mag-asawa pero hindi rin niya maiwasang makaramdam ng parang may inagaw sa kanya.
Dapat na rin siguro ako magkapamilya, sabi niya sa sarili. Pero napailing din siya. Hindi niya ma-imagine na may babae siyang gugustuhin pakasalan. The only woman he would want to have in his life was already taken. Pero umaasa siya na makakatagpo siya ng isang babaeng pwedeng pumalit kay Charlene sa puso niya. Pero sa ngayon ay hindi niya nakikita ang sarili na humaharap sa dambana. Not anytime soon. So ngayon ay kontento siya sa mga mabababaw na relasyon. He was not a monk after all. Seeing his friend's happiness should make up for whatever was upsetting and hurting him at that moment. Ang mahalaga ay napasaya niya ito kahit ang kapalit niyon ay ang pansarili niyang kapayapaan. Mamaya-maya ay nagpaalam na siya para magkaroon ng mga ito ng pribadong selebrasyon. Ngayon ka pa aalis, magsa-celebrate kami. Pigil sa kanya ni Martin. Dito ka na maghapunan. It would be a very special one. No thanks, I have someone I need to see. Pagdadahilan niya, saka siya nagmadaling umalis. Parang sasabog ang dibdib niya at ayaw niya makahalata pa ang kaibigan niya na may iniinda siya. Mabilis na dumaan ang mga araw. Napangiti si Charlene nang isuot niya ang pants niya at matuklasan niyang masikip na iyon. Mga ilan na siya ng maternity dress sa susunod na mga buwan. Patunay lang iyon na malapit nang magkaroon ng katuparan ang pangarap nilang magkaanak ni Martin. Soon, she would be holding her baby in her arms. Nai-imagine pa lang niya iyon ay parang maiiyak na siya sa sobrang ligaya. May schedule siya ng check-up sa doktor niya. Tamang-tama, pagkagaling niya roon ay tutuloy siya sa department store para bumili ng mga maternity dress. Dapat ay kasama niya sa check-up niya si Martin pero nasa Cebu ito. May i-inspection itong site at mamayang hapon pa ang balik nito. She would just prepare a special dinner for him. Nagbihis na siya saka siya tumawag ng taxi. Sa klinika na siya tumuloy. Doon ay natuklasan niya na maayos naman ang lahat. The pregnancy was coming along as expected. Malakas ang tibok ng puso ng bata na nasa sinapupunan niya at nasa mabuting kalagayan naman daw ito. Tumuloy na siya sa department store pagkagaling sa doktor. Nawili siya sa pamimili. Hindi lang na maternity clothes, kundi pati na rin ang ilang gamit para sa bata. Hindi pa nila alam kung babae o lalaki ang baby, kaya hindi na muna siya namili ng damit. Hapon na nang matapos siya. Sumaglit lang siya sa grocery para sa mga ingredients ng espesyal na hapunang balak niyang ihanda para kay Martin. Pagkatapos ay nagtaxi na uli siya pa uwi. She got home with plenty of time to spare. Nagpasya siyang mahiga muna para makapagpahinga. Extra ang pag-aalaga niya sa sarili. Ayaw niyang may mangyaring kahit ano sa batang nasa sinapupunan niya. Marahil sa pagod ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Nang magising siya ay papadilim na. Napabalikwas siya ng bangon. 5:00 na ng hapon na dating sa Maynila ng company plane na sinasakyan ni Martin. Malamang ay nakalapag na iyon. Her husband would be home soon. Nagmamadali na siyang bumangon. May oras pa para mailuto niya ang hapunan nila ni Martin. Naudlot ang pagbahangos niya patungo sa kusina nang tumunog ang telepono. De La Paz Residence, good evening. Sagot niya rito. Si Mrs. Charlene De La Paz ba ito? Anang nasa kabilang linya. Ito nga, sino to? Si Ben to, Ben Gomez. Oh, Ben, ikaw pala. Kilala niya ito. Head ito ng Human Resources Department ang kumpanyang pinapasukan ni Martin. Ilang beses na niya ito nakakwentuhan sa company parties at outings. Kamusta ka na? Mabuti naman. Natigilan si Charlene. Para may kakaiba sa boses ng lalaki. Napatawag ka. Is something wrong? Tanong niya. Charlene, kasi... Bigla siyang dinagaan ng kaba. He sounded odd. Ben, anong problema? Pinilit niyang pakalmahin ang kalooban niya nang nakakaamba na ang magpanik. Ang higpit-higpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Yung eroplanong sinasakyan ni Martin,
Halos hindi na niya naririnig ang ibang sinasabi ng kausap niya. The words plane and crash kept echoing in her ear. Undershock din siguro siya dahil parang hindi magawang iproseso ng utak niya ang mga impormasyong natatanggap niyon. Charlene, nandyan ka pa ba? Untag ni Ben sa kanya. Oo. May darating dyan ng mga tauhan ko, sina Roger at Marian. Kung gusto mo, sasamahan kinala dyan o kaya ay sumama ka sa kanila. We are still waiting for some confirmation as to what really happened. Oo, iyon lang ang naisagot niya. Ayaw talagang gumana ng utak niya. Charlene, hang in there. Parating na sina Roger. Dapat ay ako nang pupunta pero kailangan ko rin makipag-coordinate sa pamilya ng iba pang lula ng company plane. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.